eto na nga, pag-usapan natin ng iba pa. Kasi ito may mga sinasabi pa po itong ibang, itong news na ito. Yun. So ano po masasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico? Yung sinabi ni Zaldico niya, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagbabantay. Nandiyan pa naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Siya nga yung witness At saka sa lahat ng witness, kasi nga, gusto nila magkaroon ng fear factor. Pag witness ka, huwag ka na magsalita or ikaw ang ikukulong, sisirain ng reputasyon, bababuyin. Yun yung kanilang peg ngayon Pag nagsalita na may alam dito sa flood control project, bababuyin ka. At pag nagturo ka kay Marcos o kay Romualdez, bababuyin ka. Pero kung ang banat mo lang, doon sa mga nasa baba, yan, gagawin kang bayani. Yan ang peg nila ngayon. Yan ang kanilang formula. Pag nasa baba lang ang sisisihin mo at ituturo mo, bayani ka. Pero pag titirahin mo na o ituturo mo na si Marcos o si Romualdez, uusigin ka, bababuin ka, sisirain ang reputasyon mo. Ganyan na nangyari ngayon. And madalas to sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera, hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interes, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So nung nagsabi si Zaldico na presidente na involved, doon na ako nagulat. And ako, naniniwala, well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero ito mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigahan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na contractor, I'm sorry, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga contractor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento. So Kong Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or is he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa'yo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang. Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. In fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even security? Not even security. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, hawak nila si Gutesa. So, ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga kamista, yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay sa pamilya ni Gutesa. Ngayon, nung nagsalita na si Zaldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa, then una pala yung recantation, yun na nag-worry na ako. Sabi ko pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang, gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi, takot din sa may mangyari sa pamilya niya. Pero lumabas si Zaldico, sabi ko,
pakisabi, wag na. Magtago na sila, parating na lang kay Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon eh. Sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. And the family doesn't even want to talk, di ba? Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang may gawin to jeopardize his safety, to jeopardize his life. Ayun. Ayun na nga po at isa sa mga sinabi ni Defensor ay ito. Ito, panoorin niyo ito. So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari. Diyan po sa Valle Verde. Diyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos nagdi-deliver po kami. So, ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala sa mga namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Pinahapo yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi the next day na yon nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na. Tapos, next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH. May binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na ilan yun? 45 na 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nitong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, no, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, no? So ikaw, ano yung naging basa? Ano yung what led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na. Bakit po natin ito dinidiscuss? Para lamang po sa kalaman, yung ba't ko pinapaano sa inyo ito. Importante po kasi ito Isa sa mga sinabi ni Zaldico ay yung confirm yung si Gutesa. Okay? Bago pa nila sirain, kasi sinabi rin nito ni Defensor na magre-recant na si Gutesa dahil nga tinakot daw di umano at kung ano-anong pagbabanta ang ginawa sa kanyang pamilya. So, one of these days, lalabas po yung recantation ni Gutesa. Okay? Linawin natin yan Number 1, dapat kung lumabas yan, imbitahan sa Blue Ribbon para
ni Marcoleta. 'Di ba? Kasi alam naman natin, madaling magsabi, pero yung ikaw ay magsinungaling, pag ikaw hinarap sa abogado, malabo. Kasi imagine niyo nagsalita si Gutesa, tinuro niya si Romualdez. Ano nangyari doon sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Wala nagtanong sa kanya. Halos iilad lang. Tapos ngayon, kesyo nag-resign pa si Lacson, di ba? Tapos yung pala, babalik din naman pala. Di ba? Ngayon, nag-recant. Tingnan na, magre-recant, sabi. Sabi nito ni Defensor. Ngayon, aalamin natin, di ba? Pag na-cross-examine na ni Marcoleta sa Blue Ribbon. So, dapat, ang panawagan natin, kung matuloy yung pagre-recant ni Gutesa, imbitahan ng Senado para ma-cross-examine siya. Tama, mali? O, yun. So, importante yan. At the same time kasi, confirm, di umano, according kay Zaldico, yung ginawa na pag-deliver ni Gutesa. Kaya nga naalala nyo, nasilip ko, di ba? Sinabi ko noon din sa inyo, nag-deliver si Gutesa sa BGC kay Zaldico at kay Romualdez. Tapos, may binanggit siya doon na nag-deliver din siya sa may Malacanang, malapit doon. Kasi marami mga bahay doon sa paligid ng yung mismo sa kalsada ng Malacanang, may mga bahay doon. Nag-deliver siya doon sa isang bahay doon na para daw kay Romualdez. At ang tanong ko that time was, merong bahay si Romualdez sa BGC, bakit pinadeliver doon sa Malacanang? Diba? Ano sagot? Yung sagot ni Zaldico, na mismong si Marcos tumatanggap. Di ba? Yun po yun konektado. Kasi ang hirap po, nung walang nagko-collaborate ng kanilang kwento. Ngayon, dun pumapasok yung kay Senator Amy. Kasi si Senator Amy naman, pinasok niya na ganyan ang nangyayari, napapabayaan ng nakawa, napapabayaan dahil nga lulong yung kapatid niya. Yun. Gago! Kaya importante na maunawaan natin ito kasi pag hindi natin na maunawaan ito, mawawala tayo sa kwento at guguluhin tayo ni Lacson. Si Lacson po kasi, may bago siyang paandar. Ang paandar niya ngayon, na kesyo daw, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Nung dalawa, may binanggit siyang dalawa. Whoever that person is, wala akong pakialam. Yung dalawang daw yun, na ang posisyon lang mababa, hindi nga sekretary, USEC lang. Yun daw ang gumamit ng pangalan ni Marcos para i-deliver yung bilyon-bilyon. Tangina, kung ikaw nga mangungutang ng 1 milyon lang, o kahit nga 100,000, at gamitin yung pangalan mo, oy, sabi ni ganito, ibigay mo daw sa akin yung utang mo na 100,000. Di ba? Hindi mo ano yun. Hindi mo paniniwalaan agad-agad yun. 100,000 pa lang yun. Kung paano ko 1 milyon pa? Paano kung 25 billion pa o 50 billion pa? Tapos maniniwala ka lang ng basta-basta? At, okay, sige. Sabi ba ni Marcos? Sige. Ito pera, 25 billion. Sinong tanga? Alam ko naman, hindi naman siguro ganun katanga si Zaldico para magbigay ng 25 billion na nanggamit lang ng pangalan ni Marcos. Ano yun, tanga ka? At ikaw, mismo, halimbawa laang, papayag ka ba ng ganun? Diba? I mean, yun ang pinakatanga, stupid na narinig ko na dahilan. Ewan ko dito kay kay Lacson kung saan niya nakukuha yung ganyang kwento. Napakasinungaling talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.